Ang mundong ito, bawat tao ay maaaring magkaroon ng sarili niyang tribo at maging isang Diyos. Kahit na may milyon-milyong hukbo ng mga insekto sa ilalim ng aking pamumuno, pinagtatawanan pa rin ako ng mga kaklasiko at tinatawag na walang silbi. Dahil ang tribo ko raw ang pinakawalang kwenta. Ang mga malaking balang, bukod sa pag-level up ng mga bits, wala nang ibang silbi. Ngunit ang iba ay tumatawag ng phoenix o ng mga wolf rider. Ngunit ako ay isang nilalang ng insekto. Nang akala ko'y wala na akong pag-asa, ay natuklasan kong ako'y nagising. Kakayahang maghandog ng buhay. Ang kakayahang ito ay maaaring makuha sa pamamagitan ng pag-aalay ng bagay. Upang makuha ang kapangyarihan ng walang hanggan, isang matapang na ideya ang pumasok sa aking isipan. Gamitin ang walang hanggang sakripisyo ng balang. Diretsong lumipad sa level 7. Tara na. Ipakita mo sa akin ang lakas ng walang hanggang balang at sakripisyo. 78% ang rate ng pagpisa ng mga uod. Bilisan mo pa. Pagkatapos buksan ang sakripisyo, aktibado na ang kakayahan ng sakripisyo. Target ng 1 trilyong hukbo ng mga balang. Susunod, pakisuyong pumili ng gantimpala. Hehe, hayaan mong makita kung ano ang mga magagandang bagay. Pakisuyong pumili ng landas ng pag-upgrade ng core. Ang dami namang pagpipilian. Alin ba ang pipiliin ko? Wala nang iba, piliin na lang ang pangatlo. Grabe, balang pa rin ba talaga ito? Tulad ng sigaw ng dragon. Bagamat ang lakas ng pagsabog ay parang isang malaking bula. Ngunit ganito lamang, hindi ito kayang pasabugin ang isang karaniwang halimaw. Ngunit kung dadagdagan ang bilang, marahil ay magagawa ito. Ngayon, may wala pang 8 oras bago pumasok sa paaralan. Kung isipin sa oras ng propesya, wala pang 4 na buwan. Talagang mabilis ang bilis na ito. Hindi ko namamalayan. 4 na buwan na ang lumipas. Natapos na ang panahon ng pahinga. Ang sarap ng pakiramdam. Bumalik na ako. Hey Nyan, nakapag-isip ka na ba? Maging aking nakababatang kapatid. Sinasalamin ko na hanggang sa makapagtapos ka ng mataas na paaralan. Walang sinuman ang mga api sa'yo. Nadala mo ba ang 100 kapangyarihan na inihanda ni Henyan? Ibigay mo na agad. Huwag tayong mag-aaway. Kung hindi, sisirain ko ang iyong core ng Diyos. Para wala kang pag-asa na umangat. Yele, gusto mo ng kapangyarihan? Wala talaga kahit kaunti. Isang buhay lang meron. Gusto niyo ba? Mukhang ayaw mo nang mabuhay. Naniniwala ka bang pangungunahan ko ang hukbo ng mga duwende ko? At salakayin ang iyong banal na lugar? Wasakin ang pinakakaluluwa ng iyong banal na lugar. Kung kaya mo, subukan mo. Hanapin si Si. Sa ngalan ng Diyos ng mga duwende, iniutos ko sa iyo, aking hukbo ng mga duwende, na wasakin ang mga mahihinang balang na iyon. Wasakin ang puso ng banal na lupain na ito. Halika na. Tingnan natin kung sino ang mas malakas, ang aking insekto o ang iyong mga duwende. Sumugod tayo. Sumunod sa akin, lusob. Sumalakay ang mga sumasabog na balang. Iyan ang yabang ng taong ito. Tingnan mo, ano ang mga pulang insektong lumilipad na yon? Mga bata, lusob para sa akin. Ano ba ang mga ito, parang multo? Hindi na namin kayang pigilan. Makinig ka sa aking utos. Ang mga natitirang duwende, bumalik sa Diyos na kaharian. Agad na utusan ang iyong mabahong balang na umalis sa aking Diyos na kaharian. Hayaan mong makita mo ang mas malakas pa. Haha, Ginoo insekto. Sugod, huwag magpatawad sa kahit isa. Sumusuko ako, alisin mo ang iyong mga balang mula sa aking Diyos na kaharian. Ibalik mo ang aking mga tagasunod. Bakit, ngayon ka lang natakot? Hindi ba gusto mong sirain ang core ng aking banal na lugar? Kung ganoon, ako naman ang sira sa core ng banal mong lugar. Natural lang iyon. Kung maglakas loob ka at gawin mo talaga. Hindi ka palalagpasin ng mga magulang ko. Ang tatay ko ay isang demigod. Ang nanay ko ay nagmana rin ng espiritu. Bilang demigod, tiyak na hindi ka nila kaya. Parang sinasabi mong pinabayaan kita, na parang sila ay magpapatawad sa akin. Kung ang aking core ay masira, magiging isa na lamang akong makalangit na nilalang habang buhay. Itigil mo na ang masamang balak, Henyan. Napanalunan mo na. Bakit kailangan pang ubusin ang lahat? Bakit ako pinapahirapan ni Xiwen? At ni Kyuso Baling? Bakit hindi ka kailanman nandyan? Madali ba akong apihin? Basta't hindi mabasag ang core. Makakabangon ako muli.
Walang halaga ang mga langgam na walang likuran para sa akin na makialam. Huminto ka muna. Ipapaliwanag ko ito ng mabuti sa'yo. Kung ako ang inatake sa pangunahing domain na yon, tutulong ka bang pigilin ito? Walang silbi ang mag-aksaya ng salita, tingnan mo na lang. Tingnan mo kung mababasag ako o hindi. Tapos na ang iyong domain. Wala nang hula. Sa buhay mo, isa ka lang cute na tao. Masaya ka nga. Pero susunod na ang mga kahihinatnan. Paghihiganting kalahating Diyos. Tingin ko, hindi mo kaya. Hindi, kailangan kong maging malakas agad. Unlock ang 260 square kilometers. Nakuha ang pangalawang core. Pwede pang makuha ang kagamitan ng kalaban. Bahala na, ibenta na lang. Nagmamatch ng buyer. Pakihintay sandali. Congratulations, matagumpay ang palitan. Halina, aking hukbo ng mga tipaklong. Lumaki na kayo ng mabilis. Grabe, ganito kalakas ang enerhiya. Kung mayroon lang akong 1 milyong sumasabog na balang, kahit buong paaralan, kaya kong daanan ng pahalang. Ang anak ko ngayon, ang pangunahing core ng kanyang Diyos ay nabasag. Wala nang posibilidad na maibalik. Ngayon, kailangan ng paaralan na magpaliwanag sa amin. Ayon sa aming kaalaman, ang pagsalakay na ito ay dulot ng iyong anak na si Xiwen. At saka, maraming beses nang naitala si Ginoong Xiwen sa mga estudyanteng baling. Ano ang ibig mong sabihin? Ang pagkasira ng core ng aking anak sa Shenyu ay talagang bunga ng kanyang sariling pagkakamali. Walang kahit anong pananagutan ang paaralan. Kailangan kong paalisin ang batang yon. Ginoong Zhang, hindi ko yon ibig sabihin. Tungkol sa insidente ng pagkasira ng core ng Shenyu ni Ginoong Xiwen. Nagpasya ang paaralan na magbigay ng 100 milyong lakas Diyos bilang kabayaran. Paumanhin, hindi ko kayang tanggapin ang inyong hinihingi. Sige, matatanggap ko na yon. Hindi mahigpit ang paaralan. Pero bilang biktima, kailangan kong mailabas ang sama ng loob ko. Magpapadala ako ng 1,000 tao na kupunan para salakayin ang kanyang Diyos na teritoryo. Ano man ang kalabasan, hindi na kami magtatanong pa. Kung hindi mo kayang sagutin ang maliit na hiling na ito, huwag mong sisihin ako kung ako'y kumilos ng walang pag-isip sa reputasyon ng paaralan. Bakit siya naglakas loob na sirain ang propesya ng anak ko? Siguradong wala kang magandang kapalaran. Kailangan nating pag-usapan ang tungkol kay Liu Ning at sa propesya. Kailangan nating makipag-usap. Bigyan mo ako ng lakas mula sa pulang simbolo. Malapit na tayong magtagumpay. Magpakatatag ka pa. Ikalawang handog. Natapos na ang 3 opsyon na ito. Kailangan ko nang pumili ngayon. Hayaan mong tingnan ng mga kaibigan kung ano ang meron ngayon. Ang lakas ng bayani na nilalang na ito. Hindi ba't kahit ang mga Diyos ay hindi makakapag-ayos nito? O dakilang Diyos, kailangan ko ng espada. Sa wakas, ang angkan ng mga espada ay isinilang para sa laban. Walang espada sa kamay ay katumbas ng walang bala sa baril. Naku naman, ganito ba kagwapo ang lalaking ito? O dakilang Diyos, kailangan ko pa ng 3 katulad na armas. Kaya kong ipakita ang aking pinakamalakas na lakas. Ang kapangyarihan mo ba ay parang hangin na dumaan? Kapag sinabi, dapat gawin. Bukas makakalaban si Liu Ning. Napakahalaga ng Sword of Iron Cutting. Walang mapagkakatiwalaan sa klase. Si Chen Yu na lang ang maasahan. Itong mayabang na ito, kahit na kinainisan. Pero talagang nailigtas ako noong elementarya. Sagot ka sa telepono, Chen Yu. Nagbago ka ng isip. Sumang-ayon ka ng maging alipin ko. Hindi, gusto ko lang manghiram ng kaunting kapangyarihan. Nanghihiram ka sa akin ng kapangyarihan. Kaya tatanungin kita, anong dala mo? At yung basura mong scroll. Ilan bang account ang ibibigay mo sa akin? Ibibigay mo ba o hindi? Maliit na bagay, sinira mo kahapon ang core ng domain ng anak ko. Ngayon, tiyak na babayaran mo ang iyong dugo. Kung ayaw mo, subukan mo lang. Hindi ako natatakot sa'yo. Sugod ang buong hukbo. Malapit sa 7 milyong mga elite na nilalang. Kahapon, hindi ba't 20,000 na lang ang natira sa mga balang?
Sa isang araw, nakapagpalabas ng halos 7 milyong bilang. Talagang nakakatakot ang kanilang reproductive ability. Kahit na ang pinakawalang kwentang elite na nilalang. Kapag pinagsama-sama, tiyak na magiging isang malaking puwersa. Sayang na, walang sapat na oras ang estudyanteng ito upang lumago. Ngayon, hindi niya kayang harapin ang pagsalakay ng mga Wolf Cavalry. Bagaman napakarami ng mga self-destructing locusts, napakahina ng kanilang puwersa kapag nag-self-destruct. Sa loob ng isang iglap, 1 milyong self-destructing locusts ang nasayang. Ngunit ang nakuha lamang ay ilang magaan na sugat sa mga Wolf Cavalry. Ang mga locust na naglalaman ng magma na nakatago sa gitna ng mga locust ay nagsimulang mag-self-destruct ng magma. Anong sitwasyon? Mas malakas ang ganong pagsabog. Anong uri ng balang ang kayang magbuhos ng lava? Ito ba ay isang pambihirang nilalang? Paano ito posible? Lahat makinig. Gamitin ang pambihirang kapangyarihan. Lahat ng sundalo sumugod. Nasa harap na ang puso ng sagradong lugar. Tignan mo kung ano ang nasa harap ng puso ng sagradong lugar ni Black Thought. Ang grupo na tinawag ko ay sobrang gwapo talaga. Iyan ang angkan ng Sword Wind. Ang Sword Wind ay likas na sobrang makapangyarihang uri ng buhay. Pero ang isa niyang ito ay isang buhay na may hero level na kakayahan. Kinamkam siya. Kailangan lang sirain ang pangunahing core ng Diyos. Ang buhay ng bayani mula sa lahi ng espada ay magiging akin. Akin siya. Walang makakakuha sa kanya. Sumugod kayo at patumbahin ang core. Simulan ang pangunahing pagbayo ng bagyo. Ngunit sa oras na ito, hindi nagpakita ng reaksyon ang espadang pumatay ng bakal. Makikita siyang nakataas ang 4 na malalaking espada ng bagyo. Pagsamahin ang napakalakas na hangin. At maging isang 0 metrong mahabang higanteng espada ng enerhiya ng hangin. Pagsimula ng natatanging kakayahang pagsaksak ng bakal. Isang saksak ang bumagsak sa katawan ng kapitan ng mga lobo. Ang lupa ay nanginginig ng 2 beses sa utos ng Diyos. At ang laman ng kapitan ng mga lobo ay bumuhos sa lupa na parang ulan. Ang kapitan ng mga lobo, isang labis na nilalang, ay madaling nawasak ng isang saksak mula sa talim ng espada ng pagsaksak ng bakal. Isang demigod na matatag na tao ay natalo sa isang bata. Sumpa, leader ng mga Wolf Cavalry. Ipatumba mo ang lugar na ito ng mga Diyos. Lene, hindi ka pa ba alis agad? Gusto mo bang labagin ang iyong kasunduan? Hindi ko kayang gawin yon. Naglalaro lang ako sa'yo. Ayos, ito ang presensya ng punong guro. Bakit hindi ka pa umalis agad? Magaling, nakakatakot ang kabataan. Ito na ba talaga ang tunay na punong guro? Ang lakas ng presensya. Magaling ang ginawa ng itim na tao. Ngunit hindi mo rin maaring ipagmalaki ang pagkakaroon ng buhay ng bayani. At ang pagmamataas. Ang mga bayani ay hindi walang talo. Sa kasalukuyan mong lakas. Napakahirap makapasok sa top 3 ng taon. Sandali lang. Director Xu, may isang hiling ako. Gusto kong lumipat ng klase. Itong masamang batang ito. Gusto mong magpalit ng shift. Itim na pag-aantala. Inamin ng guro na hindi siya masyadong nagbigay ng pansin sa'yo dati. Humihingi ako ng tawad sa'yo dito. Sa susunod, kung may resources ako, de-allocate ko rin sa'yo. Pakiusap, bigyan mo ang guro ng isang pagkakataon na maitama ang kanyang pagkakamali. Siguradong okay na ito ngayon, di ba? Nais kong magpalit ng klase. Walang kahulugan ang pag-tilt ng dimensyon para sa akin. Hindi mo basta-basta mapapalitan ang klase ng Black Thought. Kung talagang gusto mong lumipat ng klase, kailangan mong dumaan sa pagsusulit na itinakda ng paaralan. Kaya mag-apply ako para sa pagsusulit. Director Zhang Hui, mag-apply din ako para sa pagsusulit. Si Chen Yu talagang umalis na. Kinuha niya ang aking hinaharap at ang aking komisyon. Nawala ang lahat ng koneksyon sa aking pamilya. Hindi ko siya maaring palayasin. Dapat hindi. Walang siya.
Hindi ko na makakamit ang ganitong benepisyo sa buong buhay ko. Kapatid na Kin, kung may hindi ka gusto sa guro, maaari mo itong sabihin. Siguradong babaguhin ng guro. Hindi natin kailangang umabot sa pagpapalit ng klase. Ayaw bumili kasi ayaw na talaga manatili. Kung ganoon, sang-ayon ako. Guro, sandali, mag-apply din ako ng paglipat ng klase. Gusto kong sumama kay Chenyu. Tan Xiaolong. Kahit ikaw ay tatraydurin mo ako. Ito na ba ang sinasabing lupain ng mga Diyos? Mukhang talagang nakakatakot nga. Masyado pang kaunti ang bilang ng mga low-cost. Sa ganitong bilang ng mga sundalo, wala akong tiwala na makakayanan ang pagsusulit bukas. O dakilang Diyos, ang mga lobo na kabalyero na tumakas ay nakatago sa minahan. Pwede bang alisin sila? Kunin mo ang mga kabayo ng mga lobo. Siguraduhin buhay sila. Mahalaga sila sa akin. Buhay na Alpha Mecha. Kasing halaga ng Super Life Faith Machine. Option 2, Level 1 na blueprint ng malaking pugon. Maaaring magtayo ng isang malaking pugon. Maaari tayong lumikha ng mga kagamitan ng pananampalataya. Pangatlong pagpipilian, posisyon ng Thor. Nagbibigay ng pangmatagalang katotohanan. Dapat tayong gumawa ng tamang desisyon. Narito ang tatlong pagpipilian. Walang kahit isa na akma para sa akin. Ngunit kapag nabanggit ang pagbuo, naalala ko nang talunin ko si Zhang Bing. 800 na bihag na Aishi. Iniwan ko sa minahan ng Diyos para magmina. Hindi ko alam kung kumusta na sila ngayon. Mukhang ang 800 na mga duwende ay umabot na sa 900, at nagawa pa nilang gawing iba't ibang uri ng armas ang mga nakuha nilang mineral. O Diyos, salamat sa pagbibigay sa akin ng magandang buhay. Hayaan mong tingnan kung ano ang naranasan nyo sa Dominic Siwen. Ano nga ba ang mga pinagdaanan nyo? Kaya pala ito ang talagang gusto nyo. Pipiliin na ang malaking pugon. Ito ang susi sa inyong ebolusyon. Salamat sa Diyos sa mga biyayang ibinigay. Kami ay manunumpa ng katapatan. Susunod ay ang aking survival test. Hindi gumagana ang resistensya sa apoy. Kasalanan mo, tinanggihan mo ang kabutihan ko. 1,000 hukbo ng Red Goblin. Sapat para sirain ang iyong teritoryo. Himala, bigyan mo pa ako ng isa pang himala. Sumugod kayo ng walang awa. Tignan natin kung mas marami kang goblin kaysa sa akin, Huangzong. Ang tapang mo. Nag-atake ang self-destructing na balang. Hindi ko akalain na ang grupong ito ng mga goblin ay matibay din pala. Kailangan kong dagdagan ng pondo para sa grupong ito ng mga halimaw. Ay, tapos na ang laban. Wala nang natirang baraha, wala nang magagawa. Dapat nang matapos ang kalokohang ito. Kung hindi na kaya, sumuko na lang. Walang kahihiyan sa pagkatalo. Tanging sa buhay. May pagkakataon tayong linisin ang kahihiyan ng pagkatalo. Pangalagaan ang walang Diyos na pating. Talagang napaka-50 per 50 ng taong ito. Halos matalo na siya. Talagang malaki ang naging halaga ng labang ito.
Director Xu, maaari ko bang itanong? Bakit sobrang hirap ng aking pagsusulit? Pagsusulit ng personal na kahirapan ay sama-samang tinutukoy ng lahat ng estudyante sa baitang. Gusto kong makita ang kanilang mga boto. Hindi pa kayo bumoto, di ba? Mga guro, kung sasali ako sa inyong klase, ano ang maibibigay ninyo sa akin? Ang hinahanap ko sa klase ay mga mapagkukunan. At ang kailangan ng guro sa akin ay mga resulta. Pareho tayong may kailangan. Sa pagsusulit ngayon, nakita ko na ang iyong kakayahan sa pag-aalaga ng mga duwende. Kung sasali ka sa aking klase, maaari kitang bigyan ng higit sa 10,000 duwende na grupo. Sa tulong ng grupong ito, ang pagpasok mo sa isang prestihiyosong universidad ay hindi na isang pangarap. Ang paghubog ng mga pangunahing kasapi ang pinakamahalaga. Mayroon akong ilang mahahalagang yaman para sa mga kasapi ng insekto, na lubhang kapaki-pakinabang. Kung sasali ka sa klase ko, tutulungan kitang buuin ang kasapi ng mga balang, at makamit ang pag-angat ng buong lahi. Ito ay isang level 2 na building card. Ang epekto ng pugad ng insekto ay kayang ipakita ng perpekto ang kapangyarihan ng mga relic. Kapag itinayo mo ang pugad ng insekto sa loob ng banal na lugar, maaari mong ilagay ang pusong sumabog at lava fire essence. Ang dalawang ito ay level 1 relics. At ipalakas sa ibabaw ng pugad ng insekto, na perpektong maipapasa sa mga itlog ng insekto na nililikha. Sa ganitong paraan, bawat taon, makakakuha ako ng 1,000,000 swordgrass locusts. Mas mabilis ito kaysa sa paggamit ko ng growth acceleration ability para magpalaki. Mas mabilis talaga. Mga guro, ngayon ay isang maliit na pagsubok lamang. Walang kinalaman dito. Ngunit pagkatapos ng 7 araw, ang pagsusulit na inorganisa ng paaralan ay napakahalaga. Kaugnay ng pamamahagi ng mga yaman ng bawat klase sa hinaharap. Mga estudyante at guro, maghanda na. Kapag naitatag ang pugad ng insekto sa banal na lugar, maaari nating ilagay ang pusong marahas at apoy ng lava, na dalawang antas ng banal na bagay. Sa ibabaw ng pugad ng insekto, ang pugad ng insekto ay ganap na. Gagamitin ang kapangyarihan ng dalawa sa mga itlog ng insekto na nalikha. Ganito. Tuwing taon makakakuha ako ng 1,000,000 mga lokos. Mas mabilis ito kumpara sa kasalukuyan kong gamit na kakayahan sa pagpapabilis ng paglago. Mas mabilis ito. Mga dwarf ng pulang pugon. Dati, karaniwang dwarf lang sila. Tingnan natin kung ano talaga ang nangyaring pagbabago. Ang galing, nag-evolve kayo. Hawakan ng maigi ang bakal. Kailangan din nating magparami. Tatlo mga pagpipilian, labis na pagkain ng bayani o banal. Pumili ng labis na pagkain ng pangalawang antas ng nilalang. Pinakamalakas ang pagpapalakas sa mga balang. 3 araw na lang at darating na ang laban. Ito ang piniritong dilaw na pupay. Sobrang buhay na nilalang. Sigurado ako sa pagsusulit na ito. Malapit nang magsimula ang unang round ng pagsusuri para sa mga aplikante. Mangyaring maghanda ang lahat ng mga kandidato. Talagang maganda ang pakiramdam na ito. Darating na ba ang huli? Talagang inaasahan ko ito. Ngayon ay eliminasyon pa lamang ito. Talaga bang ganito kalaki ang laro? Ang enerhiyang ito ay maaaring baguhin. Swerte lang talaga. Nagkataon lang na tama ang resulta.
Kung pag-uusapan ng lakas, basura lang ang mga balang niya. Hindi ako sang-ayon sa sinabi mo, Ginoong Liu. Napaka-uniki ng paraan ng pagpapalaki niya. Extraordinary na nilalang. Bagaman isa lang siya sa mga extraordinary na nilalang. Nasa ilalim na pagkakaroon. Ngunit sa wakas ay nakapasok na rin sa pintuan ng kahanga-hanga. Kahanga-hangang nilalang. Ang balang ay balang pa rin. Pinagsamang kakayahang pandigma. Ay katumbas lamang ng karaniwang nilalang na goblin. Kahit sa ilang aspeto, mas mababa pa kaysa sa goblin. Guru Liu, napaka-isang panig mo naman. Hindi mo pwedeng ikumpara ang kahinaan ng balang sa mga kalakasan ng ibang lahi. Ngayong taon, napalawak ng balang ang kanilang grupo ng daan-daan, libo-libo pa nga. Hindi ako nag-aalala sa mga walang kwenta. May estudyante ako sa klase na ang pangalan ay Liu Mo. Ang kanyang summon beast ay isang goblin. Siguradong mas magaling si Liu Mo kaysa sa kanya. May lakas ka bang tumaya laban sa akin? Eliminasyon na yugto. Malapit na matapos ang pagsusuri. Mula sa mahigit 700 na kalahok, 4-0-1-0 lamang ang nakapasa. Naging totoo ang pustahan. Ang natalo ay magbabayad ng 5 puntos ng kabanalan. Napakababa ng resulta na ito. Nagsisimula na ang ranggo ng pagsusuri. Paano mangyayari yon? Ang unang pagsubok ay 100,000 na mga kalansay na sundalo. Pinakamababang uri ng mga sundalo. Ang pagpili ng 130 na tao ay tila naghukay ng kanilang sariling libingan sa kaharian ng mga Diyos. Habang tinitingnan ang napakalaking bilang ng mga kalansay na sundalo, may ilan na naguguluhan. Napakahina ng kanilang lakas. Hindi talaga sapat para makalusot. Kailangan na lang ipasugod ang mahigit 1 bilyong balang. Agad na inutusan ang mahigit 1 bilyong balang na umatake. Sa isang iglap, ang mga balang ay naging isang madilim na ulap at sumalpok sa mga buto. Sangkaterbang buto ang mataas na nahagis. Matapos bumagsak, nagkalat ang mga pira-pirasong buto. Marami ring balang ang nabasag ng mga buto. Naging laman na lamang. Ang eksena ay maaaring tawaging laban ng mga mahihina. Hindi gaanong masakit. Napakalakas ng boses. 2 oras mamaya. Natapos ang laban. Ang mga balang ay patuloy na sumisipsip ng mga labi dahil sa gutom. Mabilis na tanging mga buto na lang ang natira sa paligid. Bagaman ang tanawin ay talagang nakakasilaw. Ngunit ayaw kong madumihan ng mga durog na buto ang banal na lupain. Ihuhulog lahat sa pugon. Susunugin ang mga ito sa loob. Hintayin kong makapagpahinga. Dumarating na ang pangalawang alon ng mga buto. 10,000 pa rin ang bilang. Ngunit sa kanila, may halong maraming bakal na buto ng mga elite na halimaw. Napansin ko ang pinsala ng lava sa mga skeleto na sundalo. Kaya nagkaroon ako ng bagong ideya. Direkta kong panatilihin ang lava sa lupa. Paminsan-minsan ay hayaan ang mga lava worm na magbuga ng bagong lava. Upang mapanatili ang temperatura. Sunugin ito hanggang maging mainit na likido at ibuhos sa ibabaw ng lava. Gawin ito upang ang malaking lugar sa labas ng portal naging bahagi ng lugar ng katawan sa sandali ng kamatayan. Kasabay nito, patuloy na tumataas ang aking mga puntos. Madali kong naabot ang top 30 sa buong batch. Anong nakakabilib doon? Hindi ba't umabot lang naman siya sa ikapitong alon? Si Liu Mo ng klase natin ay nakarating din sa ikapitong alon. Iyan ba ang dumain ni Liu Mo? Ang ordinaryong nilalang ay naging isang elite. Mahigit 1,000 ang lakas. 13 na tor ng espada. 9 na tor ng kidlat. 12 na tor ng fireball. Ang halaga ay milyon-milyon. Ang lahat ng kapangyarihan ay dahil sa aking pagpaplano bilang tiyuhin. Ang tagumpay na ito ay babalik din sa akin balang araw. Paano ito naging posible? Hindi makayanan kahit 5 segundo. Ang kalidad ng mga estudyante ay talagang nakakabigla. Lalo na itong si Chen Yu. Sadyang henyo. Dapat sana si Chen Yu ang estudyante ko. Ang tagumpay na ito ay dapat sa akin. Hindi lang ito galit. Kailangan kong ipaghiganti siya. Natapos na ang ika-10 alon. May 17 pang tao. Pero simula pa lang ito, mangyaring maghanda ang lahat. Lumabas na, mag-ingat kayo. Isang anino ang dahan-dahang lumabas mula sa portal. Shit, bakit siya ang nandito? Kahit na nasa pinakababa ang kabuang lakas. Ngunit siya ay isang napakalaking pagtaas sa espesyal na kapaligiran. Monstrong bayani, pagdating ng mga nilalang. Sa unang pagkakataon ng pagsalakay ng mga may hawak sa Diyos, ang mga buto sa karera ay tila naakit, at sabik na lumipad patungo sa mga may hawak. Ang mga buto ng oras ay umabot ng higit sa 1,000,000. Ang dami ng mga durog na buto ay sapat na para bumuo ng isang bundok. Sa ilalim ng kontrol ng tagapamahala, walang bilang na mga durog na buto ang nagsama-sama. At nabuo bilang isang dambuhalang nilalang nagawa sa buto. Ang grupo ni Zhao na dati ay may kalamangan. Sa loob ng 3 minuto, 8 estudyante ang napilitang umatras sa pagsusulit dahil sa matinding pagkatalo ng grupo ng espada. Pinili nilang mag-withdraw sa pagsusuri. Ang natitirang 1-0 estudyante ay patuloy na lumalaban ng matindi. At nang pumasok ang mga may-ari sa aking domain, hindi sila nagtagumpay. Sa halip, tinakbuhan sila ng apoy na nilikha ko mula sa bulkan. Dahil sa karamihan ng mga durog na buto sa aking domain.
Ang nakalalasong lava ay natunaw at naging abo. Nawala ang suporta ng mga durog na buto sa mga may-ari. Ang kanilang kapangyarihan sa labanan ay talagang mababa. Ako pa nga ang naging una sa natitirang 1-0, na nakatapos sa ika-11 na alon ng pagsalakay. Dayaan ito. Siguradong dayaan ito. Hiwan, nagrereklamo ako. Mag-ingat ka, baka ireklamo kita sa ahensya ng edukasyon. Sinasabi mong nandaya ang estudyante ko. May ebidensya ka ba? Kailangan pa ng ebidensya. Lahat tayo ay may malinaw na mata. Sino ba ang hindi makakakita? Ang kakaibang kilos ko habang lumalaban sa mga skeleton soldier. Sino ba ang maglilinis pa ng battlefield pagkatapos talunin ang skeleton soldier? Maliban na lang kung alam na ng taong iyon, na may lalabas pang controller na kayang manipulahin ang mga buto. Sa susunod, ito ay isang pandaraya sa pagsusulit. Dapat itong imbestigahan ng paaralan. Kahit na nagtitiwala siya sa aking pagkatao. Sa tingin niya ay masyadong magkasunod ang mga pangyayari. Ngunit sa oras na ito, tumayo si Ginoong Zhang Hui, ang punong guro. Hindi ito ang tamang pagkakataon para sa iyo na makialam. Walang kinalaman ang mga marka ni Ginoong Heiday. Magbibigay ako ng patas na opinyon. Ang nilalaman ng pagsusulit na yon ay itinakda ng punong guro bago siya umalis. Kahit ako, bago magsimula ang pagsusulit, hindi ko alam ang eksaktong nilalaman. Kung sabihin natin, na alam na ni Heiday ang nilalaman ng pagsusulit bago pa ito magsimula. Iisa lang ang posibleng dahilan. Iyon ay ang punong guro mismo ang nagsabi kay Heiday tungkol sa pagsusulit. Ang principal ay nagbigay ng sagot. Paano mangyayari yon? Pinipilit niya akong magpahayag. Kung ipagpapatuloy kong igiit na nagnakaw ako ng sagot, ibig sabihin pinaghihinalaan niyang tinulungan ako ng principal na mag-cheat. Ang tunay na otoridad ay hindi basta-basta kinu-question. Kakatalo lang sa may kontrol. Kahit hindi nag-cheat si Henyan, malaki ang impluensya ng kanyang mga marka. Napaka-unfair para sa ibang mga kaklase. Isang banta na biglang umusbong, nagdadala ng pakiramdam ng panganib sa hangin. Ginoong Liu, bilang isang demigod, alam mo ba kung gaano katawa ang iyong mga sinasabi? Ang mga Diyos at sibilisasyon ay nagtatanim ng mga buto. Hindi kailanman tungkol sa katarungan ang kanilang sinasabi, kundi ay ang mas mahusay ang natira. Hindi alintana kung ano ang dahilan ni Heiday sa kanyang magandang marka, basta't hindi siya nandaya. Ang markang iyon ay nararapat sa kanya. Tungkol sa sinasabi mong katarungan, sa tingin mo ba ay sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, ay may pinapaboran kang mga yaman para sa pamangkin mong si Liu mo? Ito ba ay patas para sa ibang mga kaklase? Si Chen Yu ay may pondo mula sa kanyang pamilya na umaabot ng daan-daang libong yuan. Patas ba ito para sa ibang mga kaklase? Mapanlinlang na patas. Ito ay isang pangtakip ng mga mahihina upang itago ang kanilang kawalang kakayahan. Paano niya malalaman? Ito ang pinakamalalim kong impormasyon. Si Zhang Hui ay tila nakakita na. Lintik, si Liu mo pala ay pamangkin mo. Kaya pala ginamit mo siya para tayaan ako. Haha, parang ikaw na rin ang sumira sa sarili mo. Li Tianyue, kahit sa panaginip mo, di mo inakalang. Ang ipinagmamalaki mong alas, matagal nang naging lakas ko. Imposible, siguradong wala pang nangyayari kay Liu mo. Ipakita mo agad sa akin ang interface kanina. Matagal nang nasira ang gulong ng kapalaran. Ang estudyante ko ay nakapasa sa ika-11 na pagsusulit. Pero ang pamangkin mong si Liu mo ay hindi nakapasa. Guro Liu, lahat ng guro dito ay mga saksi. Ang pustahan tungkol sa 5 puntos ng Asenranye. Talagang naglakas loob siyang sabihin yon. Ang pustahan sa 5 puntos ng Asenranye. Hindi ka naman siguro atras, di ba? Kung aalis ka, nakakahiya naman yon. Guro Tian, pakisigurong ingatan ang mga 5 puntong banal na ito. Isang araw, ibabalik ko ang mga ito. Salamat sa iyong kabanalan. Hindi ko hahayaang dumating ang araw na yon. Ang araw na yon ay hindi kailanman darating. Dumating na ang ika-12 alon. Hindi lang isa. Mayroon ding 1-0 kabalyero. Ganitong pakiramdam ng pang-uusig. Baka hindi na makayanan ng iba. Psikolohikal na anino. Hindi, ito ay isang labanan. Hindi makayanan ang napakalaking pressure mula sa mga may hawak ng kapangyarihan. 3 estudyante na naman ang umalis sa pagsusulit na nagrereklamo. Malamang ay nagrereklamo sila sa kanilang isipan. Bakit nandito na naman tayo? Hindi pa ba tapos? Ang 3 nangunguna ay lumitaw na. Sila ay ako, si Chen Yu at si Tan Xiaolong. Tungkol sa kung sino ang unang lugar, kailangan pang maghintay ng kaunti. Ang ika-16 na naalo ng pangunahing pamilya ay pagod na pagod. Ang tor ay gumuho, ang puno ay bumagsak. Hindi makayanan, tanging pag-atras ang natira. Umaabot sa rurok ng ranggo sa pamamagitan ng otomatikong pag-akyat. Patuloy pa rin ang pagsusuri. Hindi pa niya alam. Kakaumpisa pa lang ng mga pagbabagong ito. Sa pagdating ng ika-20 alon ng pagsusuri, unang bumaba ang tagapangalaga ng buhay ng mga bayani. Sa likuran ay ang napakalaking hukbo ng mga kalansay na kabalyero. Dumating na ang mga balang sa Zhejiang. Ang malaking bilang ng mga siling ay naging pinakamahusay na target ng pagsabog. Ang pinsalang dulot ng pagsabog ay higit na mas malala kaysa sa atake ng kaaway. Ang malaking bilang sa oras na ito ay naging pinakadelikadong pasanin. Malapit nang magsimula ang pagsalakay sa ika-2 paha. Malaki ang pagtaas ng kahirapan. Mangyaring maghanda ang mga estudyante sa kanilang isipan.
Sa unang tingin sa bungo ng Panginoon sa loob ng Diyos na dumain, alam kong natapos na ang laban. Ang buhay ng Panginoon ay hindi kayang labanan ng kasalukuyan kong kakayahan. Agad akong nagpasya na sumuko sa pagsusulit. Pinutol ng pinuno ng tribo ang isa sa kanyang mga tadyang, at buong lakas na itinapon. Ang tadyang na yon, nagiging isang agos ng liwanag. Lumilipad patungo sa kabilang dulo ng aking banal na sakop. Ibinabalik sa kawalan. Tumingin pataas. Umakit ang gintong gulong ng liwanag. Naglabas ng isang malaking listahan. Kahit inaasahan kong maganda ang aking resulta, hindi ko inasahan na ganito kalaki ang magiging marka. Nakakainis, talo pa ang asawa at nawalan pa ng sundalo. Naging nangunguna ang astronomiya sa klase. Nakakuha pa ng 5 puntos ng banal na kapangyarihan. Ipinamahagi ang gantimpala ng pagsusulit. Pumili ako ng antas isa na banal na bagay, Poison Mist Pearl. Nakalock na ang antas isa na banal na bagay, Poison Mist Pearl. Maliban sa bagay na ito, dapat i-maximize ang kita mula sa banal na kapangyarihan sa natitirang mga pwesto. Iniisip ko ang sitwasyon ng Diyos na kaharian. Mayroong 4 na espada na pumuputol ng bakal. Malakas na espada ng bagyo. Sa kasalukuyan, hindi kailangan palitan ang armas. Para sa pangunahing lahi ng mga lokos, hindi kailangan mag-alala sa armas. Tanggalin ang 2. Mabubuwal ito sa ulo ng hubad na duwende. Pinagsama ang mga katangian ng mga hubad na duwende at mga katangian ng lahi. Ipinapasok ko ang mga kondisyon tulad ng apoy na katangian at mga armas na may luha. Sa interface ng paghahanap, mabilis na lumitaw ang mga angkop na pagpipilian. Nakatutok ang aking mata sa pinakamahalagang martilyo ng Diyos, na ginawa mula sa core ng buhay ng Panginoon, ang 9 na ulo ng Hydra, na naglalaman ang napakalakas na enerhiya ng apoy. Ang battle hammer na ito ay perpektong tumutugma sa lahat ng kondisyon ng mga hubad na duwende. Pero may isang huling requirement sa paggamit. Dapat ay isang fire-type na bayani ang buhay. Ang nangungunang 5 ay makakatanggap ng Extraordinary Seed. Ang nangungunang 3 ay makakatanggap ng Core Level Justice na kapangyarihan. Ngayon, tawagin natin ang top 3 sa klase, para umakyat sa entablado at kunin ang gantimpala ng klase. Lumapit ka, ito ang nararapat sa inyo. Sa wakas, ito na ba ang kapangyarihang may banal na diwa? Ang itim na pag-iisip ay nagningning sa pagsusulit na ito. Nakuha nito ang unang pwesto. Ang gantimpala ng klase ay 100 puntos. At maaari ring pumili ng isa mula sa mga mataas na yaman ng klase. Matapos ang 3 segundo ng pag-isip, nagpa siya. Pumili ng bukal ng buhay. Ibalik mo sa akin ang kaunting Diyos na nakuha mo sa pagsusulit. Palitan ko ito ng 1-0, 500,000 na kapangyarihan ng Diyos. Makipagkalakalan na tayo. Karaniwan na ang pakikipagkalakalan sa mga kaklase. Ngunit ang tono mong parang utos ay nakakainis. Isang bagay pa. Ang Diyos ay binubuo ng 100,000,000 kapangyarihan ng Diyos. Siksumo ay talagang naglaan ng 5,000,000 kapangyarihan ng Diyos. Marahil ay sobra ang pera sa bahay. Hindi ko akalain na Siksumo ay isang magastos. Tiyak na may problema sa mungkahi ng transaksyong ito. Dahil hindi ako agad tumugon. Ano pa ang dapat pagdudahan? Basta't sumang-ayon ka. 105,000,000 kapangyarihan ng Diyos ay sayo na. Ang kapangyarihang ito ay sapat para mabili mo ang daan ng pagtalo ng buhay ng isang tipaklong at baguhin ang iyong kapalaran. Hindi ako sang-ayon. 1,000,000,000 at 100,000,000 na kapangyarihan. Paano niya nagawa ito? Imposible. Kapag nawala ang tindahan na ito, wala nang ganito sa nayon. Ang lolo ko ay naghahanda ng maging tunay na Diyos. Kailangan talaga ang kabanalan. Ay bebenta mo sa akin ang kabanalang ito. Maliban sa kapangyarihan ng Diyos, may utang na loob ako sa iyo. Ganon ka-agresibo ang batang ito sa pagpupumilit. Para lang matiyak ko, may bitag talaga ang kanyang alok. Para makuha ang kabanalan, Siksumo ay naghintay ng pasensya at nagpadala sa akin ng isang boses na mensahe. Medyo na-intriga. Kung makakakuha ako ng ganitong kapangyarihan, ang bilang ng mga balang na kayang dalhin ng Diyos na mundo ay maaaring dumoble ng ilang beses. Yung kaunting banal na kapangyarihan na nakuha mo sa pagsusulit, bibiliin ko ito ng 150,000,000 kapangyarihan. Sang-ayon ka ba? Isang kaunting banal na kapangyarihan ay hindi ba nagkakahalaga ng 100,000,000 kapangyarihan? 150,000,000. Ang premium sa pagitan nito. Chenyu, ano ba talaga ang gusto mo? 150,000,000 kapangyarihan. Sobrang mataas ng 40,000,000 kumpara sa alok ni Sumo. Talaga bang hindi nagkukulang ng pera si Chenyu? At saka, ang presyong ito ay matagal nang lumampas sa halaga ng kaunting banal na katangian. Hindi mo ba alam ang kaunting kaalamang ito? Ang kaunting banal na kapangyarihan ay talagang maaaring ipon ng 100,000,000 kapangyarihang Diyos. Ngunit ang kondisyon ay dapat na ang Diyos ay nagmumula sa sarili niyang mga tao. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pananampalataya na nagmumula sa kanyang sariling angkan. Ipunin ang kapangyarihang Diyos. At gamitin ito upang ipunin sa loob. Kung may halo na kapangyarihan ng pananampalataya mula sa ibang mga Diyos, ang tagumpay sa pagbuo ng banal na kapangyarihan ay malaki ang bababa. Ang kasalukuyang presyo ng banal na kapangyarihan ay 145,000,000. At may presyo ngunit walang bumibili. Matapos marinig ang paliwanag ni Chenyu, bigla kong naisip ang halaga ng banal na kapangyarihan. Siksumo ay walang kahiyang gustong hanapan ako ng butas. Sino ang makakapagtiis dito? 145,000,000 kapangyarihan, nasa kamay ko na. Ngayon, may pera na tayo. Sa lakas na ito,
Maaari kong paunlarin ang kaharian ng mga Diyos. Kapag dumating ang oras ng sakripisyo, babalik na ang kaunting banal na kapangyarihan, hindi ba? Natapos na ang pagload ng 20 kilometro kwadrado ng makapal na gubat. Kumpleto na ang buhay ng kaharian ng mga Diyos. Natapos na ang pagpili ng lokasyon para sa dambana. Ang bukal ng buhay ay bumagsak. Ang batayang ekolohiya ng Diyos na rehiyon ay matatag na. Ang bilang ng mga card na nagpaparami ay dumoble. Ang batayang ekolohiya ng Diyos na rehiyon ay nagsimula ng umandar. Lahat ay handa na. Kailangan na nating makilala ang mga orihinal na maharlika. Sana ang aking pangunahing angkan ay nandito. Pasok sa mapa ng mabilis. Ito ang epekto na gusto ko. Ito ba ang tinatawag na banal na bagay? Bukod sa malamig at nakakalason na hangin na ito, ano pa kaya ang lihim na nakatago dito? Sinunod ko ang payo ni Hiwan at pinili ang banal na bagay na ito. Mayroon na bang lihim na layunin? Ngayon ang pagsusulit. Tungkol sa tanong kung sino ang mas mahusay sa inyo ni Liu Mo. Nagtaya ako ng 5 puntos kay Li Tianyu. At nagwagi ako ng malaki. Binabati kita, guro. May bahagi ka rin sa pustahang ito. Kaya't handa akong ibahagi sa iyo ang kaunti. Ipapaliwanag ko ng mabuti sa iyo ang tungkol sa itlog ng demonyo. Ito ay nakuha ko habang ako'y nakikipaglaban sa ibang mundo. Isang nakuha na trofeo. Itlog na isinilang mismo ng hari ng mga demonyong insekto. Pinagsama gamit ang espesyal na lihim na pamamaraan. Kahit na ito ay isang itlog. Kaya niyang makabuo ng 0 litro ng demonyal na likido araw-araw. Maaaring makakuha ng mga mababang antas na insekto sa pamamagitan ng pagkain ng demonyal na likido. Maging pinakamababang antas ng mga demonyong insekto. Ito ang aking kontrolado. Isang paraan para sa paglipat ng buhay ng balang. Pumili ka ng isa sa dalawa. Isipin mo na lang na ito ang parte mo sa panalo ko sa pustahan. Masyadong makitid ang pananaw ng mga guro sa eskwelahan. Lahat sila ay nakatingin lang sa mga walang kwentang balang sa core circle. Itong ruta ng paglipat ng magic egg na ito. Ito talaga ang kailangan ko. Hindi na ako nag-alinlangan, ikaw ang pinili ko. Nakita niyang pinili ko ang itlog ng demonyong sanggol. Matapos inumin, tumango siya ng may kasiyahan. Sa gitna ng matitinding demonyo, ang may laso na katangian, ay may mataas na antas ng paglalaban. Maaari kang mag-load ng level 1 na biological poison core. Maraming salamat, guro. Hindi ko kailanman bibigin ang iyong inaasahan. Sandali lang. Guro, sandali lang. Gusto ko sanang magtanong, mayroon ka bang mapagkukunan ng maraming karne? Ayos lang kahit hindi masyadong maganda ang kalidad. Sobrang mahal ng karne na inaalok sa mall. Kung gusto mong gamitin ang karne para pakainin ang mga balang, ipinapayo ko na huwag kang bumili mula sa mall. Sobrang mataas ang halaga. Mababa ang kita. Kamakailan lang, ang punong guro ay nagplano ng isang lugar sa madilim na Evice. Tiyak na maraming katawan ng mga demonyong may laman. Maaari kong itanong para sa iyo. Sa ilalim ng batas ng Canon Stone, ang lugar na ito ng mga Diyos ay matagal nang naging walang hanggan na gutom na kailaliman. Ang produksyon ay hindi sapat sa demand. Dapat agad na mailagay ang mga itlog ng demonyo. Ito ang tanging punto ng pag-asa. Sa wakas, ang unang patak ng demonyong sangkap ay lumabas. Nagsimula na ang sapilitang kwento. Ito ang tunay na purgatorio. Naging demonyong ud na. Ngunit kung nais ng mas maraming kwento, ang demonikong sangkap ay nananatiling isang nakamamatay na limitadong yaman. Kung magiging maayos, araw-araw makakakuha ako ng 200,000 na mga demonyong uod. Sa paglipas ng panahon, makakapag-ipon din ako ng lakas. Ang bagong silang na demonyong uod ay apektado rin ng batas ng labis na pagkain ng mga nilalang. Matapos kumain ng sapat na enerhiya na katumbas ng 1,000 beses ng sarili. Lalaki ang sukat ng 0 beses. Naging elite. Nang maapektuhan ang bagong henerasyon ng mga demonyong uod sa core, mahigit 70% ang nagbago. Naging nakakalason na elite na nilalang. Tumaas ng husto ang lakas ng mga demonyong uod. Hindi ko maiwasang magtaka. Tama nga ang sinabi ni Enji. Hiwan, ang salot ng demonyo ay talagang kumakalat sa ganitong katahimikan. Ito na naman ang walang katapusang mga pira-pirasong buto. Mas mahirap ang linisin ito kaysa maging Diyos. Nag-video call ang punong guro sa iyo nang walang pasabi. Nais niyang magtanong, kung maaari bang magbigay ng katawan ng dugo at lihim na halimaw. May estudyante akong gustong bumili. Bakit kailangan ng estudyante mo ang katawan ng dugo at lihim na halimaw? Gagamitin niya ito para sa core feeding na scroll. Ang pangunahing scroll niya ay balang. Sa pagsusulit ng eliminasyon, nasubukan na niyang gamitin ang katawan ng dugot laman na golem. Wala siyang naging masamang reaksyon. Punong guro, pakitingnan po ang video na ito. Ang lakas ng Qianling na ito ay hindi pangkaraniwan. Agad na kolektahin at ipadala sa kanya. Ipapasa ko ito sa kanya. Naubos na ang mga iyon ng punong guro kahapon. Gaano karaming balang ang kailangan para makakain ng lahat sa loob ng isang araw? Ile, talagang nakakatuwang negosyo ito. Isang Diyos na lakas ay makakabili ng 100 piraso ng laman at dugo na demonyong manika. 1,000,000 Diyos na lakas ang minimum na order. Sobrang mura nito.
Unang pagbili. Simulan natin sa 1,000,000 Diyos na lakas. May sapat na pagkain. Ang mga balang sa aking kaharian ay umunlad ng husto. Kapag umabot na ang bilang ng mga elit na balang, sa hangganan na kayang dalhin ng aking kaharian, inilunsad ko ang sakripisyo ng buhay. Umabot sa 12 bilyong elit na balang ang biglang nagkapira-piraso. Naging walang katapusang daloy ng enerhiya ng buhay na pumasok sa formula. Habang hinihintay na makuha ng batas ang enerhiya, may 3 pagpipilian sa harap ko. 3 pagpipilian. Ito ang halaga at biyaya ng ebolusyon. Nagsimula ang ikalimang sakripisyo. Ang 12 bilyong elit na nilalang na balang. Ang mga bagay na nakuha mula sa halaga ng iya ay talagang kahanga-hanga. Pumili ng disintegrator. Humiga at baliktarin. Biglang lumitaw ang decomposer sa harap ko. Para masubukan ang kakayahan ng decomposer. Una akong kumuha ng iron ore para sa eksperimento. Bawat isa ay nagkakahalaga ng 5 puntos. Ang kapangyarihan ay isang paraan ng pagyaman na dahan-dahan ngunit tuloy-tuloy. Biglang may narinig akong panalangin sa aking isipan. Ito ang epekto ng level 1 na gusali ng templo. Ang panalangin ay tungkol sa mga dwarf na hubad habang nagmimina. Nakatagpo ng atake mula sa mga patay. Bigla akong kinabahan. Kagad kong hinati ang aking isip upang suriin ang sitwasyon. Napakalakas ng laban ng maliit na bungo. Madaling nakaiwan ng mga bakas ang mga pangil nito sa laban. Naisip ko ang tungkol sa mga bungo, na lumabas sa ika-21 na alon. Pinuno. Hindi tagasunod ng maliit na buto ang aking mga tagasunod. Hindi ma-access ang impormasyon. Tanggapin ang mensahe ng Diyos at linisin. Ipinapandurog ng bagyong saksak. Patuloy na labanan hanggang siya'y sumunod. Isang pabalik na saksak. Walang silbi ang ganitong mga trick sa akin. Nais kong sumunod sa Diyos. Ang aking pagkatao ay sa wakas ay makikita sa templong ito. Ang katawan na ito sa harapan ko ay nagdadala ng pinagmula ng Panginoon. Ibinigay sa akin ng Diyos. Kailangan mong sumunod sa akin. Sa hinaharap, magkakaroon ka ng higit pang mga katotohanan mula sa nakaraan at kasalukuyan na maaari mong matutunan. Dapat umabot ang produksyon ng mga mineral na may katangian ng hangin at apoy. Handa na ba ang mga estudyante na harapin ang bagong laban? Ang susunod na pagsusulit. Ang tunay na susi na magpapalayo sa inyo ng agwat. At maaaring makaapekto kung anong universidad ang tatanggap sa inyo sa hinaharap. Ay magdudulot ng epekto. Ang pagsusulit na ito ay gagawin sa microenvironment na kontrolado ng paaralan. Para sa pagsusulit na ito, ang mga detalye ay ipapadala sa inyo sa pamamagitan ng email pagkatapos ng pagdating. Ang madilim na bangin ay ang aking teritoryo ng pangangaso. Ilan, pribadong komunikasyon. Kailangan ko ng tulong mo para alisin ang isang tao. Talagang karapat-dapat ka sa aking pinili. Tutulungan mo ang guro. Hindi ka pababayaan ng guro. Ito ang tulong ng guro para sa iyo. Ilagay mo muna ito. Makatutulong ito sa iyong pagsusulit. Siya ba ay si Heiyu? Hindi mo na kailangang sabihin. Pupunta rin ako para harapin siya. Dahil nakuha na kita. Diretso na tayong papasok sa Diyos na mundo. Pumili kung anong uri ng scroll ang gagamitin para sa tunay na pagbaba. Tunay na katawan ay namamatay. Ibig sabihin, tunay na kamatayan. Narito ang mga kinakailangan sa pagsusulit. Araw-araw na pagtawag. Limitadong scroll. Nakaon na ang impyernong antas ng kahirapan. Tunay na buhay at kamatayan. Ibig sabihin ay tunay na kamatayan. Hindi ito laro. Ito ay poke ng panghuhuli ng pating. Nagsasagawa ng pagsusuri sa Magic Abyss Plane. Pumili ng iyong panimulang anyo. Bagamat malakas ang Sword Edge Clan, sila ay nasa antas ng bayani. Ngunit ang bungo na ito ay isang bihirang antas ng Jawmaster. At mayroon pang sariling Spirit Essence na katangian. Naganap na nakakapagpigil sa pagsalakay ng Magic Abyss. Kahit na may 3 negatibong estado. Talagang sulit ito. Buwan, ikaw na yon. Ganap na akong nakapag-adjust sa katawan na ito. Napakalakas ng impluensya ng demonyo. Kahit na nawalan ng karamihan. Sapat na ang 3 ito. Kung ganon, unahin nating ayusin ang 100 piraso ng Ancient Demon Fruit. Lumabas na ang grupong ito ng mga abala. Buti na lang na ako ay nasa anyong pangulo ng mga buto. Wala akong ilong. Kung hindi, tiyak na mababahiran ako ng mabahong amoy. Itinaas ko ang maliit na pangil ng buto. Isang hakbang. Diretso akong tumakbo patungo sa kailaliman. Ang mga nabubulok ay mga patay. Ang pag-alis ng puso ay parang wala ring silbi. Pero ang batas ng lakas ay hindi kailanman nagbago. Gawin ulit sa parehong paraan. Tapusin ng lubusan ang problemang ito. Madaling lipulin ang mga insektong ito. Doon lang ako nagkaroon ng kapayapaan kahit saglit. Tapos na ang misyon. Nakuha ko na ang puntos.
Kalahating Diyos na pala ka. Kung lalabanan ko siya sa lakas ko ngayon, parang hinahanap ko lang ang kamatayan ko. Kailangan kong sumuko. Kung hindi pwedeng pilitin. Kung hindi kaya sa lakas, damihan na lang. Ang mga sinaunang prutas ng demonyo sa gubat na ito. Kukunin ko silang lahat. Maging mga salagubang. Dalhin mo sa akin ang lahat ng mga sinaunang prutas ng demonyo sa gubat na ito. Dapat ay sapat na ang isang araw. Kumpletuhin ang 40 piraso. Iyan ang tunay na kahusayan. Maaaring gumamit ng ilang mga materyales ang ibang mga estudyante para makakuha ng 20 punto sa pagsusuri. Naniniwala akong mauunawaan ito ng ibang mga estudyante. Binuksan ko ang interface ng komunikasyon. Buksan ang grupo ng klase. May bumili ba ng 100 piraso ng Bon Demon Fruit para sa misyon 49? Pwede ring makipagpalitan ng mga bagay. Naging tahimik ang grupo na parang tubig. Biglang natigil ang lahat ng galaw. Pinapayagan lamang ang paggamit ng mga yaman na nakuha sa mundong ito. Para sa kalakalan, babala sa mga lumabag, 3 babala sa panggising, tanggalin ang kwalifikasyon sa pagsusulit. Naisip ko pa kung paano kita mahahanap. Nagkaroon ka ng lakas ng loob na ipaalam ang iyong lokasyon. Ngayon, tingnan natin kung paano ka mabibigo.